Samantala po, naka-heightened alert ang Philippine National Police ngayong Semana Santa. Kabilang sa mga mahigpit na babantayan ay ang mga tinatawag na common crimes tulad din ng pagnanakaw. Publiko pinaalalahanan naman na maging alerto sa paligid. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Pinatitiyak ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang kaligtasan ng publiko ngayong Semana Santa. Ito ay sa pamamagitan ng pinigting na police visibility sa mga checkpoints. Bukod dito ay mahigpit ding pinababantayan ng hepe ng pambansang pulisya ang common crimes tulad ng talamak na pagnanakaw. Malimit daw kasi na sumasalisi ang mga kawatan sa mga ganitong pagkakataon. Ang NCRPO tiniyak na all systems go na rin sa pagbabantay sa buong Metro Manila ngayong panahon ng Kwaresma. Marami po tayong mga kababayan na i-enjoy talaga itong mahabang bakasyon na to at may mga maiiwan pong mga tahanan at yan po yung i-ensure natin na babalikan po nila is nandun pa rin po. Bukod sa pagbibigay seguridad ngayong Semana Santa, mahigpit ding pinatututukan ni Marbil sa lahat ng units ng PNP ang pagpapatupad ng gun ban at pakikipag-ugnayan sa mga barangay officials. Pinag-iingat din ng PNP ang publiko sa mga lugar na may napapaulat na kaguluhan dahil sa posibleng surge ng political activities. So tayo po in-ensure po natin na lahat ng ating mga kababayan is magiging safe po kung ano man po ang kanilang mga gagawin. Aabot sa mahigit 40,000 pulis ang ipapakalat ng PNP sa buong bansa. Nananatili naman ang heightened alert status ng PNP para matiyak ang mapayapang paggunita ng Semana Santa. Samantala, ang LTFRB tiniyak na may sapat na bilang ng bus na magagamit ang mga biyahero na uuwi sa kanilang probinsya ngayong Holy Week. Sa QCJI Forum, sinabi ni LTFRB spokesperson Attorney Ariel Linton na abot sa mahigit 1,000 bus units ang nabigyan ng special permit. Mahigpit din daw na ipatutupad ng LTFRB ang zero tolerance para sa mga tinatawag na kamote drivers sa public transport. Ito ay kasunod na rin ng mga aksidenteng naitala na disgrasya sa Commonwealth Avenue kung saan 2 ang naitalang patay. Mahigpit din daw na babantayan ng LTFRB ang mga kolorom na sasakyan na mananamantala ngayong dagsa ang mga pasahero. Kapag kolorom po, delikado pong sumakay dyan dahil una, wala pong inspeksyon yung kanilang mga unit. Yung driver, hindi po natin alam kung ano lisensya niyan o kung yan ano kondisyon ng driver. Samantala, sinuspindi na ng LTFRB ang isang unit ng bus company na nasangkot sa karambola sa NLEX kung saan 13 ang nasugatan. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.